Okay, once again, good afternoon sa bawat isa. So I hope na okay tayo sa ating kalagayan, ano. So almost mahaba-haba rin yung time na kayo ay nakapagpahinga. Okay, so now we are now in our second quarter for this year. So we still have some topics under what we call the common competency. So before we proceed to our COC1. So hopefully sa second sim, okay, COC1 na tayo, COC1, COC2. Okay, the assemble and installing programs. Okay, Windows. So now, so our topic will be about perform mensuration and calculation. Okay, so in this topic, we have some objectives. Okay, can you please read for us, Ikaro, our objectives? Perform basic mensuration, memory, data storage capacity, processor, video And card. video card. Okay, so that's all. Thank you. So those are the basic parts as of now. Ang ating titingnan how to measure the performance, the capacity of these following parts of the computer. So titingnan natin 'yun. So ano-ano ba yung mga significant factors na dapat nating tawag dito, na dapat nating malaman o dapat nating ma-consider, okay? In measuring these major parts of the computer. So itong apat lang muna. The memory, the data storage, the processor, and the video card. So, but before that, so let me show a short video. So after this short video, may kaunting ano muna tayo. May kaunting games muna tayo per house. So I hope na bawat house sa ngayon ay mayroong mga representative. Okay, so individual yung tawag dito, individual yung ating magiging games, pero the point will go to per house ang magiging point system natin. Okay, so let's watch first this video. You may already know that there are many important parts inside a computer. But what exactly do they do? Let's take a look inside and learn about the various components that make a computer work. Whether it's a desktop computer or a laptop, every computer has a large circuit board called a motherboard. This contains some of the most important parts of the computer, such as the CPU, also known as the Central Processing Unit or processor. The CPU can be considered the brain of the computer because it processes information and carries out commands. Since it tends to get hot, it's covered by a piece of metal called a heatsink, which draws heat away from the processor. The motherboard also contains the computer's RAM, or random access memory. This is the short-term memory that the computer uses whenever it's performing calculations. However, you cannot store your files there, because the RAM is cleared when you shut off the computer. The hard drive provides long-term storage, keeping all of the computer's data even when it's turned off. Many hard drives use a magnetic platter to store data, but many newer computers have solid-state drives, which are faster and more durable, but also more expensive. On many desktop computers, the motherboard has expansion slots that allow you to upgrade by adding expansion cards. You can add a video card to get better graphics performance, or you can add a wireless card to connect to your wireless home network. Most laptops, however, don't have expansion slots. Of course, the computer's components need electricity to run. The power supply unit is designed to take power from the wall outlet and send it to all of the different components that need power. Laptops also contain a built-in battery that lets you use them anywhere. A computer is a pretty complex machine, but now that you've seen what goes on inside, it should be a little less mysterious. GCF Global. Okay, so those are a short explanation about what we call parts of computer. Okay, now, so let's have a short refreshment game. Refresh muna natin yung mga utak natin. So, ang game na ito, so this will be the mechanics. So, I will show a scrambled letters, okay, pinaghalo-halong letters. At inyong huhulaan, ano ba yung word na yun?
Okay, so yung huhulaan nyo. So, kung sino yung unang makapag-type in our chat box ng tamang sagot, okay, so that will be 1 point for their house. Okay, so I will put a line, straight line. So, kung sino yung una, so wala mo na magta-type ano po. Okay, so once na pinakita ko na yung tawag dito yung letters na yun, so you can start uh, guessing, okay, kung anong hulaan nyo, kung ano yung magiging word na yun. Okay? So, unang-unang makita ko dito sa akin na tumama ay siya ang panalo. So, sa side ko po, sa end ko tayo titingin. Hindi sa end nyo. Kasi kung minsan iba yung sa end nyo eh. Lalong-lalo na split seconds yung nagiging difference. Okay. So, the first word, this will be. Okay? Ready na ba tayo? Yung mga keyboard warrior dyan? Okay. The first word. Okay? Wala yung music natin. Nasa school kasi ako ngayon. Okay, what will be? Okay, so the first word is, okay, so sino tong si Dragop TV? Ba't ganyan ang pangalan mo? Sino yan? Ba't may ganyan dito? Ano? Okay, so huwag kang gumamit ng ibang account, okay, kasi hindi natin marirecognize yan. Okay, so that will be 1 point for, okay, 1 point for Barnabas. Okay, so huwag gumamit ng ibang account ha. Okay, so programmable. Okay, so 1 point for, wait lang ano ko lang, Barnabas. Okay. Okay, next. Okay, so next word is yan. Wala pala akong line na nailagay. Okay, next word. So what will be the word for that scrambled word? Okay. Okay, erasable. Okay, correct. Okay, Param, anong house ka? Philip. Okay. So 1 point for Philip. Okay. Next. Okay, gising-gising yung ibang mga house diyan ha. Okay, so that word is erasable. Okay. The next word. Ito medyo madali-dali ito. Okay, dynamic. Okay, very good. So tama, dynamic. Okay, so anong house ka? Compassion? Ay ano, Apugan. Si Apugan ang nauna. Ano? Okay, Gamaliel. Okay, ano, 1 point for Gamaliel. Okay, so yung ibang house dyan ha. So, gising-gising. Okay, next word. So, that is dynamic. Ito, napakadali. Unahan na lang ito. Paunahan na lang. Okay, 1, 2, 3, and go. Okay. So, okay, stop na. Ang unang nakapag, ano dito sa akin, sa end ko, although na pare-pareho ang oras niyo ay si Param. Okay, si Param ang unang nakapasok sa akin. So, split seconds lang ito. Si Param, si Igana, si Jubilag, okay, si Sioson. So, Param, anong house ka? Okay, Philip. Okay, another 1 point for Philip. Okay, next. So, that is memory. Ito. Okay, so 1 point for Igana. So, anong tawag dito? Anong house ka, Igana? Okay, Barnabas. So, 1 point, another 1 point for Barnabas. So, 2 points for Barnabas, 2 points for Philip, and 1 point for Gamaliel. Okay, nasaan na yung mga ibang house dyan? So, nasaan na yung Joseph? Nasaan na si Elijah? At nasaan na si, sino pa?
Philip, Gamaliel, okay, si Joseph, si Elijah, at si, anong wala pa dyan? Samson, sir. Samson, okay. So, this word is cash. Okay, as in a cash. Okay, this one. Ito, madali rin lang ito. Paunahan na lang. Okay, nauna sa akin si Apugan. So that is external. Okay, so anong house ka, Apugan? Ano? Gamaliel. Okay, 2 points. Barnabas, 2 points. Philip, 2 points. Gamaliel. Mukhang ano ang laban ah. Okay, the word is external. Okay, ito, madali lang yan. Si Caro, walang nahuhulaan na. Walang nakatawa na ng tawa. Wala. Ayun, si Param. Optical. Okay, correct. Okay, that word is optical. So, anong house kang wali, Param? Parang ang daming nahula. Puro si Param ang humuhula sa Philip eh. 3 points for Philip. Okay, this one. So, medyo ito, madali-dali lang ito. Wait lang. Okay. Yan. Napakadali yan. Ayun, si Param uli ang nauna sa akin sa end ko. So, mas mabilis siya jubilag ng 0.1 seconds. Kaya nauna siya sa akin. Okay, so speed. Okay, so the word is speed. Okay, another point for Philip. 4 points. Okay. Next. Okay, ito pinakamadali na. Bawi naman yung iba dyan. Ang bilis lang nito. Ito pinakamadali. Okay, pindot na sa keyboard. Okay, 1, 2, 3, and go. Okay. So, okay, stop na. Wait lang. Igana. Processor. Okay, yon, tamang spelling. So, ang unang nakapasok sa end sa akin ay si Igana. Okay, anong ang house mo, Igana? Okay, Barnabas. Okay, 3 points for Barnabas. I think meron pa ba? Meron pa. Okay. So, bawi. Yung tatlong house, ba't parang kahit makaisa man lang, walang sumasagot na sana kayo? Yan. Ayun. So, si Kaiser nauna, capacity. So, anong house ka, Kaiser? That will be our last word. Gamaliel. Okay, yun. Puro lang, wala pa rin. Okay. So, that ends our refreshment game. So, 4 points for Philip, 3 points for Barnabas, and 3 points for Gamaliel. Okay? So, congratulations guys doon sa mga nakakuha ng score sa ating games ngayon. Okay, then, anong date ngayon? 23? Okay, Titus, i-save lang natin. Okay, so it will be recorded. Okay. 23. Ayan. So, ayun. So, those are the common terms na makikita natin mamaya as we go on with our lesson. Okay, sa kanina, so ipinakita natin yung mga different 4 major parts natin at titingnan yung mga iba't ibang mga factors kung anong dapat natin tingnan when it comes to measurement. Okay, so importante kasi na malaman natin yung mga measurement ng mga bawat na parts na ito. Kasi as we assemble computer, hindi lang sa pag-assemble, sa pag-assess natin ng computer, so we always look to these figures. Dito sa mga figures na ito, mini-measure natin ito, ang mga parts na ito. So doon natin malalaman kung okay ba yung computer na ito or hindi. So yun yun. Now, so let's go first to the first
part, what we call the computer memory. Ayan. So, computer memory. So, when we say computer memory, so, pakibasa nga, Rapada. Okay, nakikita kita. Kahit ikaw ay parang anino. Computer memory, device that is used to store data or programs, sequences of instructions, on a temporary or permanent basis for use in an electronic digital computer. Ayun. So, computer memory is being used to store data or program. So, yung tandaan natin. So, lagi tayong nag-i-store ng ating mga data or mga programs sa ating sinasabi nating computer memory in a sequence of instruction. It can be temporary or it can be on permanent basis. Kasi there are some memories na makikita natin, the programs that are being installed are already permanent. So, hindi na siya nabubura. Pero, mayroon ding mga memory na ginagamit tayo na ang mga files doon or ang mga data doon or programs are only temporary. So, pag nawala ng kuryente, pinatay na natin ang computer, na-erase na din yung sinasabi nating mga data na naka-store doon sa memory na yon. Okay? So, alam natin na ang ating computer, ang binabasa lamang po niya na information ay it is representing by a binary code. Okay, so binary code ang binabasa ng ating computer, yung mga data na ini-store natin dyan, which is the 0 and 1. Okay, pag positive, 1, pag negative, 0. Okay, so ang tawag natin dyan ay tinatawag natin they are the binary digit or the bit that may be stored at any physical system that can be either of two stable states to represent 0 and 1. Okay, so yun yun. So the system is called the bistable. So yung 0 and 1 na yun, ang system na yun, ang tawag natin doon ay bistable. Kung it is being stored in a stable state. So yun, 0 and 1. So lahat ng ginagawa natin sa computer, tandaan natin, so pagdating sa computer yan, ay kino-convert na yan into a binary digit, the 0 and 1. Now, so what are the types of memory? So ano ba yung mga klaseng computer memory na mayroon po tayo? So in general, there are only primary memory can be divided into a primary and secondary memory. So dalawa lang yun. It can be a primary or it can be a secondary. Moreover, there are numerous types of memory when discussing just primary memory. So ang titingnan muna natin ngayon ay yung tinatawag nating primary memory. Okay, so iba't ibang klase kasi yan, yung tinatawag natin mga primary. Some types of primary memory are, unang-una, itong tinatawag nating cache memory. Okay, what is cache memory? Saan sino bang familiar sa sinasabi nating cache memory? Saan nyo ba ito naririnig o saan nyo ba ito nakikita sa computer? Cache memory, yung may mga exposed na dyan sa mga parts ng computer. Nakikita nyo ba yan sa specification or ng computer na binibili nyo or na tinitingnan nyo? Sinasabi nating cache memory. Hello? Sino ba dyan yung mga na-expose na sa computer? Cache memory. Okay, wala. Okay, so yun. So when we say cache memory, saan ba natin makikita ito? Hindi ito yung sa bangko na kumukuha tayo ng cash. Okay, so cache memory, this is a temporary storage area known as a cache, is more readily available to the processor than the computer's main memory source. So ito yung memory na nandoon nakadikit kay processor. Okay, so ganito kasi ang pinakaano natin yan. Ano ba ang tawag dito? Ano bang silbi nitong cache memory kay processor? Bakit importante din to? Kasi the more the higher the cache memory is, so makikita natin na the more na mabilis yung pagbabasa or pag-generate ng information ni processor. Okay, bakit? Kasi halimbawa itong si processor, ganito kasi po ang scenario niyan. Tatandaan nyo. So, si processor, may kinakailangan siyang information na ipaprocess. Kasi may ipinasok ka sa computer, may encode. Then, itong si processor, ay uutusan niya si RAM.
Okay, si RAM, yung random access memory natin. Okay, yung RAM natin, mamaya makita natin yan si RAM. Itong si RAM naman ngayon, ay saan siya kukuha? Kasi may nai-store ba tayo na information kay RAM? Wala. Okay, wala, no? So, ito yung RAM, yung sa picture natin kanina, yung mga ano natin, yung mga SD RAM, mamaya makikita natin yan. So, kukunin niya, uutusan niya si RAM kasi si processor, directly siya na nakikipag-usap or nakikipag-communicate kay RAM. Then, ito namang si RAM na yun, wala naman kasi sa kanya talagang mga naka-store kasi ano siya eh, pag pinatay mong computer, na wala na rin mga information sa kanya. Kukunin niya ngayon ang sinatawag natin ang information kay hard disk. Kasi sa hard disk tayo nag-i-store ng mga information ng data at ng program. Tama? Tama, mali? Tama. Okay. So, nasa kay hard disk. So, wala tayong ini-store kay memory. So, ang gagawin ngayon ni memory, kukuha siya ngayon ng information kay, tinatawag dito kay hard disk. Yung kinakailangan ni processor. Then, ang gagawin ngayon ni memory ngayon, pag nakuha na niya, ang information na yon, ibabato na niya ito kay processor. Okay? So once na nabato na ito niya kay processor, i-store ni processor yung mga information na yun temporarily sa kanyang cache memory. Para pag available at kinakailangan pa niya that time yung information na yun, doon na lang niya kukunin sa cache memory na yun. So ganun yun. So dito natin makikita yung sinasabi natin, it matters yung capacity ng ating cache memory, ng ating memory, ng RAM, at ng ating hard disk. Bakit? Halimbawa, ang capacity lang ni RAM natin ay kung sabihin natin sa pinakamadaling maintindihan sa kilo ng bigas. Ang capacity lang ni RAM natin, okay, ay sabihin na natin 5 kilong bigas lang ang kaya niyang i-handle. Itong si cache memory naman, ng ating computer ay ang capacity lang niya ay 2 kilo ng bigas. Okay? So ngayon, ganito nang mangyayari ngayon. Itong si processor nangangailangan, okay, ng 10 kilo na bigas para kanyang ipaprocess. So ang gagawin niya, uutusan niya ngayon itong si memory para kumuha ng okay. So ng sinasabi natin ng information or sabihin natin sa bigas nito para madali nating maintindihan. Dito ngayon kay hard disk kasi naka-store ang storage kasi natin ay si hard disk. Then ang magiging problema ngayon 10 kilo. Ang capacity ni RAM ay ilan lang? 5 kilo. Okay? So or in other words, so gamitin na natin yung ating measurement natin. Sabihin na natin ang capacity ng RAM natin ay 500 MB. Ang capacity ng cache natin ay 200 MB. Okay. So, yun. Then, ang ating capacity ng hard disk natin, sabihin natin na 10 GB. Okay. So, nangangailangan ng information itong si processor at ang information nito ay kasing laki ng 800 MB yung processor niya. Ay yung information. So, pag pumunta siya kay memory, at kumuha siya ng information na nag-worth 800 MB, makukuha ba niya lahat yun ng isahan kay memory? Hindi. Makukuha niya ng isahan, hindi yung 800 MB. Ay ano muna, si memory muna kay hard disk. Okay, kukunin niya yung information kay hard disk. Makukuha ba niya yung 800 MB kay hard disk para maibigay kay processor? Hindi. Sagot. Hindi po, sir. Bakit? Capacity lang po ng RAM is 500 MB. Ayun. So, hindi po kasya. So, hindi kasya 500 MB lang. So, ang gagawin niya, okay, hahati-hatiin niya yon. Okay? Kalahati muna bago ibibigay niya kay processor. Tapos kung hindi niya nakuha sa kalahati yung kailangan ni processor, balik na naman siya kay hard disk, kunin na naman yung kalahati. So, depende. Ang problema na naman ngayon kay processor, ang capacity lang niya is 200 MB. So, hindi lahat makuha man ni memory yung 500 MB na yon. Kaso, hindi rin makuha lahat ni processor yung 500 MB kasi ang capacity lang ng cache memory ni processor ay 200 MB. Hindi niya may store lahat doon. So, magbabalik-balik pa rin sila ayon doon sa kailangan. So, ganun yung nagiging senaryo. So, importante yung mga capacity ng mga bawat ng parts ito. At doon nakasalalay yung speed
ng sinasabi nating yung speed ng bawat isa sa kanila. So pero kung pareho silang malaki ang capacity, isang transaction lang, wala nang babalik-balik, mas mabilis. So yun yung ano ni cache memory. So ini-store ni processor yung mga kinakailangan niyang information sa sarili niya para hindi na siya magpabalik-balik pa kay memory if ever man na kailangan niya ito uli. Ganun yun. Siyempre, kaso nga lang, pag pinatay mo ang computer, no, wala na rin yung mga cache, yung mga information na nakalagay doon sa cache memory natin. Yun. 'Di ba yung kahit ang mga browser natin, may mga sariling cache memory yan, 'di ba? So, kaya kung minsan gusto natin bumilis, kini-clear natin yung mga cache natin diyan kasi yun yung mga information na ini-store ni browser na para pag kailangan mo siya uli, hindi na siya mag-ano pa sa internet, maghahanap pa kung saan yun. Kasi nasa inyo sa kanya na yung information. So, yun yung pinaka-logic na doon. Okay, so, yun yung ano ni cache memory. Okay, it is a memory that is being used directly by processor at hindi yan available sa main memory kasi naki-processor lang yan. Okay, so the next one is what we call the RAM. Okay, so when we say RAM, it is a term is based on the fact that any storage location can be accessed directly by the processor. So ito yung sinasabi ko kanina. So ito yung memory na directly ina-access ni processor. Hindi nakikipag-usap si processor sa hard disk. Tandaan natin yan. Hindi ina-access ni processor si hard disk. Ang ina-access ni processor pag kinakailangan niya ng information ay si memory. Okay? So kahit gaano kaganda ng computer mo, kung napakababa at napakabagal ng processor mo, mabagal pa din yan ang magiging performance. Bakit? Kasi doon nakikipag-communicate si processor. Kaya tawag dito, kaya vital din, maganda, kailangan din na dapat ang memory mo ay kayang tinatawag natin, kayang makipagsabayan sa speed na mayroon kang sa processor. Okay, ganun yun. So, ganun, in vice versa, ganun din. Kahit napakataas ng memory mo, kung mababa yung processor mo, wala pa din. Okay, kasi nga, may kita natin mamaya, ano bang ginagawa ni processor? So, dadadaanan natin. Kay memory pa lang tayo ngayon. So, memory, ito yung directly na nakikipag-communicate si processor, not to hard disk or any part of the computer. Kay memory lang talaga siya directly nakikipag-communicate. So, there are different kinds of what we call memory. Okay. So, mayroon tayong tinatawag na dynamic RAM o dynamic random access memory. So, when we say RAM, random access memory. So, when we say dynamic, what does it mean? Okay, pakibasa nga Villa Flores. Nandyan ka ba? Villa Flores. Lonyosa. Lonyosa, nandyan ka ba? Wala din. Madlang Bayan. Wala kang mic. Madlang Bayan. Ay, nawala. Dynamic RAM. Sablan, Charity. Pakibasa ng dynamic RAM. Guevara. Okay, sige, Sablan, Charity. Nandiyan ka na ba? Nag-unmute ka na. Guevara, nandiyan ka ba, Guevara? Ignacio. Dynamic RAM is a type of semiconductor memory that is typically used by data or program code needed by a computer processor to function. Okay, so dynamic RAM yan yung kalimitang mga memory na nakikita natin sa computer na sinasalpak natin. Okay, tulad nung sa unang picture natin kanina. So, ito. Ito yung mga RAM na yun. Yan yung tinutukoy nating RAM, yung mga ganyan.
Okay? So when we say dynamic RAM, so they are type of semiconductor memory that is typically used by the data or program code needed by a computer processor to function. So yun, yung sinasabi, yun yung tinutukoy natin sa RAM. So directly na doon na nakikipag-communicate si processor. Okay, so meron rin tayong tinatawag na static RAM. Okay, when we say static RAM, okay, pakibasa nga pa Ridis. Static RAM. SRAM retains data bits in its memory for as long as power is supplied to it. Ayon. Yung mga static RAM, ito yung mga RAM, mga random access memory na kung saan habang may kuryente ay nandoon yung sinasabi nating data na naka-store sa kanya. Pero pag ito ay nawala na ng kuryente o nawala na ng power, so nawawala din yung mga data na naka-store sa kanya. So it is a memory for as long as the power is supplied on it. So nare-retain niya yung mga data nandun. So ang tawag natin doon, static RAM. Okay. Meron tayong tinatawag na double data rate or SDRAM. Okay, DDR is RAM or SDRAM. Okay, this RAM can be theoretically improve memory clock speed up to 200 MHz. So, ito yung mga RAM nung unang mga lumalabas na siguro mga PC 100 pa, yung mga year 2001, 2002, na kung saan ang speed ng kanilang RAM ay 200 MHz. 200 lang. So, pag naka 200 MHz ka noon, napakabilis na yan. Ngayon, ilang megahertz na ba ngayon ang speed ng memory? Meron ng 32,000, 64,000, di ba? 36,000. Okay, pero noon 200 lang, mabilis na. Okay, ganun siya katindi. So meron rin tayong tinatawag na double data rate for synchronous dynamic RAM. Okay, DDR4 or yung mas kilala sa atin ngayon na DDR4. Okay, so they are the type of dynamic RAM na mayroon tinatawag nating high bandwidth. So yun na yung mga ngayon. Maaaring yun na yung mga naka-install sa computer nyo, mga DDR4 na yan. Sapagkat wala na tayong makita ngayong DDR2 or DDR3 na brand new. Makakabili ka pa ng DDR2, DDR3 pero mga second hand na yan. Okay. So, importante yung compatibility nitong sinasabi nating memory na to kasi kung naka DDR3 ka ngayon, hindi mo pwedeng salpakan ng DDR4 yan kung gusto mong mag-upgrade. Okay? Hindi po pwede yung guys ha, na ay sir yung aking ngayon DDR3 lang, gusto kong i-upgrade sa DDR4. So, hindi pwede. Maliban na lang kung magpapalit ka ng motherboard. At syempre, pag nagpalit ka ng motherboard, kinakailangan siguraduhin mo rin na compatible din yung processor mo. So yan ang magkakasama yung tatlo. Processor, motherboard, at memory. Dapat compatible sila sa isa't isa. Okay? Kaya nga yung mga nag-upgrade ng mga lumang computer, hindi advisable na pa isa-isang upgrade. Palitan mo na lahat. Kasi mas mahal pa yung gastos mo pag nag-isa-isa ka. Kasi yung tatlo na yan, the motherboard, the processor, and the memory, dapat compatible yan sa isa't isa. Okay? Hindi pwedeng tumanggap ang motherboard ng DDR4 kung pang DDR3 lang siya. At hindi rin mo pwedeng isalpak ang DDR3 mo kung ang iyong motherboard ay tinatawag nating DDR4 lang. Okay, yun. So, pang DDR4. So, so importante yun. Anong klaseng RAM ba ang tinatanggap ng motherboard natin? Okay? So, meron rin tayong tinatawag na Rambus Dynamic RAM. Okay? So, ito naman yung mga DRD RAM, mga memory subsystem that promise to transfer up to 1.6 billion bytes per second. So, ito na yung mga tinatawag nating mga mabibilis. Okay, na mga memory. So the subsystem consists of RAM, the RAM controller, the bus that consists the RAM, to the microprocessor and devices in the computer that use it. So ito na yung mga gumagamit, may mga microcontroller na siya. Kaya ang bilis nitong RAM na ito. Okay, na may mga bus siya that connects RAM to the microprocessor directly. Excuse me. Na kumukonek itong RAM sa processor. Kaya mabilis siya itong mga Rambus Dynamic RAM na yon. Okay. Mayroon rin tayong tinatawag na read-only memory. Okay. From the word itself, okay, so itong klaseng RAM na ito ay hanggang sa pagbabasa lang talaga. Babasahin mo lang talaga ang laman niya. So,
ROM is read-only memory, or the ROM is a type of computer storage containing non-volatile permanent data that normally can only be read and not written to. Okay? Hindi mo pwedeng baguhin ang laman ng memory nito. As is na talaga. So yun na. So hindi siya pwedeng baguhin. Okay? Hanggang pagbabasa lang. Mayroon rin tayong tinatawag na programmable ROM. Okay? Programmable ROM is that can be modified once by the user. So, itong PROM naman ito, programmable ROM, pwede siyang i-modified. Okay, pwede ha. Kaso, isang beses lang. Okay. Hindi mo na pwedeng ulitin pa. Once na minodified mo siya ng isang beses, yun na yun. Okay, hindi mo na siya pwedeng ulitin. So, si read-only, hindi talaga pwede. Hanggang read lang talaga. Si programmable ROM naman ay tawag dito sa the PROM can be modified once lang ng user. So, it enables a user to tailor a microcode program using a special machine called PROM programmer. Okay, yun. Once lang talaga na pwedeng baguhin ng isang programmer itong programmable ROM na ito. Okay. So, mayroon rin tayong tinatawag na erasable PROM. Erasable programmable ROM. Ano naman ito? Okay, pakibasa nga Carolino. Yung EEPROM. EEPROM is programmable read-only memory from that can be erased and reused. Ayun. So itong EEPROM naman na ito, okay, kung yung PROM kanina ay isang beses lang natin pwedeng baguhin, si EEPROM naman can be erased and reused. So pwede, i-erase mo siya, gamitin mo uli. Ayun, erase and reuse. So, erasure is caused by shining an intense ultraviolet light. So, ultraviolet light ang ginagamit para baguhin yung memory na yan through a window designed into the memory chip. Okay. So, tatanggalin mo yung memory na yon, tapos ilalagay mo siya sa special device para i-reprogram mo. Okay, yun. Yun ang process through ultraviolet light. So, yun yung ang klaseng ng mga program, ng mga memory yan, yun yung tinatawag nating EEPROM. Okay, erasable, programmable memory. Now, so the next one, ganun din, ito parang magkapareho din ng isa, itong electrically erasable PROM. Okay, pero ang pagkakaiba nila, itong si electrically erasable PROM, ang ginagamit naman para i-reprogram siya ay tinatawag natin ay yung high, it can be erased, it can be repeatedly through the application of higher than normal electrical voltage. Kuryente ang ginagamit dito. Okay, yun. So, dito kay EEPROM, ang ginagamit ay ultraviolet rays. Ito si PROM, ang ginagamit dito ay kuryente. So, electrical voltage. So, ano pang pagkakaiba nitong dalawa? Itong si erasable PROM, pag iyong ipoprogram, dapat buo lahat. Itong si EEPROM. Pero si electrically erasable PROM naman, itong isa, pwede mong i-program partly lang. Yung kalahati lang ang gusto mong i-erase, pwede. At ipoprogram, pwede. Unlike ang erasable PROM, dapat buo mo talaga siyang i-erase. Si electrically erasable PROM, pwedeng kalahati lang. Next, ang pagkakaiba nila. Itong si EEPROM, pag i-reprogram mo, dapat tatanggalin mo yung device na yan at ilalagay mo doon sa special device na pang-program ng ganitong memory using the ultraviolet ray. Ito naman si EEPROM, the electrically erasable PROM, kahit hindi mo na siya tanggalin sa motherboard, hindi mo na tanggalin kung saan siya nakabit, pwede mo siyang i-reprogram. Kasi kuryente lang ang ginagamit sa kanya para siya ay ma-program. So, hindi mo na kinakailangan tanggalin pa. Hindi mo na kinakailangan i-release pa siya galing sa kung nasa motherboard man siya. So, kahit as is kung nasaan siya, pwede mo siyang i-program. Ayun. So, yun ang pagkakaiba nitong dalawa. Next, meron tayong tinatawag na virtual memory. Okay. When we say virtual memory, anong ibig sabihin nito? Pakibasa nga ito, Jubilag.
Virtual memory, a memory management technique where secondary memory can be used as if it were a part of main memory. Ayun. So, the secondary memory can be used as if it is part of the main memory. Kailan ba nangyayari itong sinasabi nating virtual memory? Paano ba nangyayari itong memory, itong virtual memory na ito? Paano ba nagfa-function itong memory management techniques na ito na nangyayari na kung saan ang secondary nagiging part ng primary? So, halimbawa, tulad ng sinasabi ko kanina, 'di ba? Naalala niyo yung example natin na ang memory natin ay 500 lang. Tama? Karo? 'Di ba? 500 lang. At ang kinakailangan ni processor ay 800 MB. Okay? So, kapos siya ng ilang MB ang kinapos niya. 300. Okay, 300 MB. Okay. So 300 MB ang kulang niya para ma-accommodate niya itong kinakailangan ni processor na 800 MB. Ay halimbawa, may mga dagdag pa si processor, hindi lang pala yun, may mas malaki pa. So ang gagawin ngayon ni memory ni RAM ay kukuha siya ng certain amount of space doon kay hard disk. Okay? Para yung 500 MB niya na capacity, pwede niyang gawing 800 MB at mababasa ni computer na itong space na ito ay part na rin ni memory at magiging 800 MB siya or magiging 1 GB siya. So, ganun yun. Pero ang totoo talaga ay ang capacity lang talaga ni memory mo ay 500 MB lang. Yung 300 MB, virtual memory yun na kinuha niya kay hard disk. Okay? Kaya nga, hindi advisable na itong hard disk natin ay ipuno-puno natin. Halimbawa, ang capacity mo ay 100 gig, ay 100, sabihin natin 1 terabyte ang capacity ng hard disk mo. Tapos, ang laman ng files mo ay nasa 950 gig na, gigabyte. So 50 gigabytes na lang ang ano. So hindi pwedeng gawin mong 98%, 99% yung capacity, yung laman ng hard disk mo. Bakit? Wala na kasi makukuha si memory na magiging nagagamitin niya bilang virtual memory. Kaya dapat laging spacious, laging maluwag yung mga hard disk natin. Kasi from time to time, pag kinakapos si memory ng space, okay, pag kinakapos si memory, kumukuha yan kay hard disk. Okay, nakikita niyo yung larawan, nakikita niyo yung logic, 'di ba? Kaya hindi advisable na dapat puno-punuan. So kung gusto mo, maglagay ka ng slave or ng another backup na hard disk para doon mo ilagay lahat ng mga files mo, huwag doon sa main hard disk mo. Kasi ang main hard disk ang usually ginagamit ni memory para makakuha siya ng virtual memory. Para maging mabilis. So, sa halip kasi ng magpabalik-balik pa siya kay hard disk para kunin yung information na yon, ang ginagawa niya, kumukuha na lang siya ng virtual memory kay hard disk. Para isahan na lang ang kanyang pag ano niya kay processor. Hindi na siya magpabalik-balik pa. Okay? So, ganun ang pinaka-scenario niya. So, as if na yung iyong memory, parang kung titingnan, parang naging 800 MB na din, pero ang totoo talaga, 500 MB lang talaga yung memory mo. Kasi nga, yung 300 ay virtual memory yun na galing kay hard disk. Kaya kung titingnan natin, yung mga hard disk na SSD mas mabilis magbasa kaysa kay HDD. Bakit? Mas mabilis makuha, mas mabilis yung pagpaprocess ng data ni memory kay SSD. Kasi halos pareho sila ng state. Pareho sila ng klase. Ay kay HDD, anong nangyari? Umiikot pa yun parang plaka. Okay? Mabagal ang magbasa. Napakabagal ang magbasa ang HDD. So kahit gaano kabilis ang computer mo, kung HDD pa rin ang gamit mo, in one way or another, mabagal pa rin talaga ang performance niya. Kaya advisable talaga ngayon, pag medyo magaganda na yung mga computer natin, i-upgrade natin yung hard disk natin into SSD. Para mas ano. Actually, may yung laptop nga dito na isa sa amin ng ating admin eh. Hindi ko na in-upgrade yung memory. Ang in-upgrade ko lang noon ay hard disk, ang bilis na. Bumili siya. Kasi ang bagal na magbasa eh. So, napakabagal. So, akala ko nga pati memory i-upgrade. Pero nung in-upgrade ko siya ng SSD, so sabi nung gumagamit, okay na. Huwag nang i-upgrade yung memory kasi bumilis na yung performance. Ayun. Kasi nga nagiging mabilis yung pagbigayan ng information sa isa't isa. So, virtual memory. Okay. Now,
what are the measurement that we are going to use when it comes to memory? Okay, number one, mayroon tayong tinatawag na speed. At ang speed ay inaano natin yan sa megahertz. Okay. Mayroon tayong tinatawag na size. At ang size ay binabasa by megabytes and gigabytes. Okay? So mayroon also, ito ang lumalabas yan. So DDR-RAM, ito yung pinakapangalan niya. 400 megahertz, speed ng RAM yung 400 and 256 MB. Yan yung RAM size. Okay, usually, ang RAM size ngayon ay meron tayong 16 MB, 32 MB, 64 MB, 128 MB, 512 MB, or 256 MB, 1 gig, 2 gig, okay, 4 gig, 8 gig, 16 gig, di ba? 32 gig. So usually, mga nakalagay sa mga computer, 8 gig, tapos dalawang 8 gig, magiging 16 gig. So walang 5, walang 7, walang 9. So walang mga ganun na walang ay may 1 gig meron, pero walang 3, walang 5, walang 7, walang 9. So laging ganun, 1, 2, 4, tapos 8 gig na yan, or 16 gig, 32 gig, 64 gig, 1 to 8 gig. Okay, pero reminder guys, huwag kayong basta-basta magsalpak lang ng memory sa mga motherboard. So you have to know the what we call the compatibility ng motherboard natin. Yun ang unang i-consider pag nag-assemble ng computer. Anong klaseng memory ba ang kayang tanggapin nitong motherboard na ito? Okay, unang-una sa speed. Hanggang anong speed lang siya pwede? Halimbawa, ang motherboard na ito kaya pala mura hanggang 3200s lang siya. 3200 MHz lang. Okay. Pag sinalapakan mo siya ng 3600 MHz, hindi na niya nababasa. Kasi nga, ang maximum limit lang niya sa speed ay 3200 MHz lang. May ganun ha, tandaan niyo yan sa motherboard. Pangalawa, ano ba yung capacity ng size ng motherboard na ito? Ay gusto mo talaga ng mabilis Ay yun pala ang size lang niya, hanggang sa 128 lang siya. Pag sinalpakan mo na ng dalawang 128 magiging 256, hindi na niya mababasa. Ang mababasa pa rin niya 128 pa din. Ganun yun. Tulad yung motherboard ko, at I think ano lang yun parang ang maximum lang niya ay 256 ba o 128 lang. May maximum siya limit. Na kahit salpakan mo na napakadami, wala. Sorry ka na lang. Kaya kung gusto munang talagang halimaw na computer, tingnan mo yung capacity ng motherboard. Okay, the speed of the RAM and the capacity of the RAM. Okay, so yun, kino-consider yun. Hindi lang tayo basta bili at salpak ng salpak. May compatibility yan sa speed at sa tinasabi nating sa size. Kaya nga pinapag-aralan natin Kasi hindi lang tayo salpak ng salpak dapat. So, at maging sa name niya, sa class niya. Kung yan ba ay DDR4, DDR5, or DDR3 pa. Okay, kasi hindi mo pwedeng pasok ka lang ng pasok yan. So, halimbawa sa susunod na pag mag-on-site na tayo, pag kayo nag-demo na, so bibigyan kayo ng iba't ibang klaseng RAM. Okay, magulat kayo, ba't tayo sumalpak ito? Baka naman kasi DDR3 yung sinasalpak mo sa motherboard na pang DDR4. Okay, so magkakaroon kasi kayo na actual talaga na institutional assessment. Assemble, disassemble ng computer, parts lang ang nandiyan sa'yo, bahala na kayo bumuo. Okay, make it sure lang na tama yung mga mabubuo ninyo at para mapaandar ninyo. So, ganun yun. So, you have to know what kind of RAM is that, the capacity and the speed. Okay, the speed and the size of the RAM. Yun. Any question, guys, when it comes to RAM? Memory. Yes? Any question? Nagkakaintindihan ba tayo? Okay, so hindi lang tayo dito kasi time will come i-apply niyo yan when it comes to mag-assemble tayo or magbuo tayo. So you have to be mindful of those specification, kaya nga tinitingnan natin. Okay, kung wala na, so next is what we call the data storage devices. Okay, so nowadays, so the storage capacity of a computer is no longer depends on the existing installed physical hard disk sa computer ninyo. Halimbawa, ang computer niyo ay naka-install lang sa kanya ay 1 gig, ay 500 gig na hard disk.
So it doesn't mean ang computer nyo ay kayang mag-handle, or it doesn't mean na kaya nyo ang mapaprocess nyo lang na data sa computer nyo ay hanggang 500 gig lang. Hindi. Bakit? Because there are other additional storage na pwede nating idagdag sa computer natin. 'Di ba? Meron tayong tinatawag natin na may mga external hard disk na tayo ngayon. So may mga iba't ibang hard disk, ay iba't ibang storage pa tayong inilagay. It can be online, ganon. So marami. So hindi na talaga siya tawag dito, hindi na talaga siya nakadepende kung ano yung hard disk na nakasalpak sa iyo, yun lang capacity ng computer nyo. Unlike noon nung hindi pa ganun kaanong internet at wala pa masyadong lumalabas na mga external na yan. Ako, kung ano lang yung naka-store talaga na hard disk, hanggang doon lang talaga ang computer. Pero ngayon, hindi na. Okay? So, what are the different kinds of what we call other data storages device? Ano ba itong mga pwede nating mga magamit na mga storages device sa ating computer? Okay, number one is what we call the cloud storage. When we say cloud storage, ano ba ang ibig sabihin nito kaya? Narinig niyo ba itong cloud storage na ito? Sino bang may idea, pagkaintindi when we say cloud storage? Cloud storage. Anyone? Anyone when we say cloud storage? Hello? Cloud storage. Montano. Any idea when we say cloud storage? Igana. Sir, para sa akin po parang software siya na pwede mo rin bigyan ng pwede mo rin lagyan ng data. Storage din po siya. Software na Parang parang katulad po ni sinabi ni Param, parang online storage. Okay, online storage. Okay, ano pa? Computing model, parang G drive. Okay. Software storage, extra storage. Okay. When we say cloud storage, okay, it is a huge collection of server housed in a data centers around the world. So, cloud storage is the newest and the most versatile type of storage for computers. Ito yung pinakabago. Okay? So, the word cloud is not one place or object. So, hindi yung place or kung saan yan. But, rather, it refers to a huge collections of servers. So, may mga existing talaga na server. Okay? That is being housed in data center in different parts of the world. Okay, meron talaga physical server physical na storage device talaga na naka-store at tawag dito, at ang server nito, yung mga spaces doon na nakalagay doon, yun yung mga ipinaparenta nila sa atin. Okay, at ang tawag natin doon sa mga storages na yun, tinatawag natin cloud storage. Okay, it is being stored in the data center na kung saan we can able to access it, okay, through internet. So, ngayon kung may mga tawag dito, kung may mga files ka, 'di ba? Hindi mo na kailangan i-save sa flash drive para dalhin-dalhin yan. Hindi mo kailangan i-save sa computer lang. Kasi ang problema pag pumunta ka sa ibang lugar, dapat dala mo yung computer mo, dala mo yung mga flash drive mo. Pero kung kung i-save mo ito sa sinasabi nating cloud storage, tulad ng ginagamit ng G Drive, okay, tama yung sabi ni Maliwanag, okay, yung mga Google Drive, they are using cloud storage. Okay, di ba? Kahit saan, pwede mong ma-access. Halimbawa, tulad ng mga website na ginagawa natin. Okay? So, yung mga information or yung mga data na sinisave natin doon, hindi yun naka-store sa computer natin. Mismo yung website ay hino-host natin doon sa mga cloud storage nito at binabayaran natin yun monthly. 'Di ba? Tulad yung website na ginagawa ko. Okay? Naka-host yun hindi sa computer ko, doon sa isang server na kung saan binayaran ko annually. Okay, annually naman ako nagbabayad doon. I think ang unang bayad ko lang ay nasa 800 plus lang, pero ang susunod na bayad doon mga nasa 1.5 na yata. Parang ganon. So pinaparenta nila yon. So ang kagandahan sa kanya, anywhere, anytime na kinakailangan mo, ma-access mo yung data mo, basta may internet. Okay? At mabilis itong mga cloud storage na ito. Okay? At usually,
Ito mga cloud storage, ito mga server nito. So they are using a program na ginagamit natin ay usually mga Linux-based mga yan. Kaya nga plus talagang malaki ang plus factor doon sa mga IT persons o sa mga programmers or administrators na they are practicing or they know how to use Linux. Kasi ito yung mga nagmamanage ng mga servers, nagmamanage ng mga networks. Kasi Linux kalimitan talaga ang ginagamit diyan sa mga servers na yan, not Windows. Bihira ang Windows. Although Windows ang ating pag-aralan, pero usually ang gumagamit lang ng mga Windows ay yung mga maliliit na kumpanya. Pero pag when we say malakihan talaga na kumpanya at sa tulad ng mga ganyan na may mga security concern, so Linux ang ginagamit nila. Yun. So, cloud storage. So, the next one is what we call the external storage. So, from the word itself, external. So, yun yung mga isinasalpak natin sa ating mga computer. Okay? So, tulad ng external hard disk or external SSD. Di ba? Na usually may mga malalaking capacity yan. So, noon, ang capacity siguro ng hard disk hanggang 20 terabyte. Okay? Magkano na kaya ang 20 terabyte, ano? Okay? Na capacity ngayon, hindi ko lang masyadong alam kung ano na yung maximum capacity na naipoproduce ng external storage na HDD. So, at ang SSD naman, okay? So, meron rin siyang at least around 8 terabyte na storage siya, ang kaya niyang i-produce. 8 terabytes. So, magkaano kaya 'yon? Kasi yung mga 1 terabyte lang magkaano na Itong 8 pa kaya. Baka itong 8 terabyte, pwede ka na bumili ng kotse nito. Okay, so ang price nito, yung mga second hand na kotse. So yan yung mga SSD. So yun ang mga kalimitang mga capacity niya or mas mataas pa dyan. Okay, so yun. So meron na rin tayong tinatawag na mga flash memory devices. So ito yung tinatawag nating USB flash drive. Okay, ito yung mga kalimitan siya. Operam nga ng USB mo. Okay, so hindi talaga USB, USB flash drive or USB flash memory. Okay, kasi pag sinabi natin USB, maaaring ito USB port or maaaring ito ay kung anong klaseng USB yan. Okay, pero ang tama talaga nating basa dyan, ay ang tamang tawag na talaga natin dyan ay USB flash drive. Okay, or USB flash memory. Yung pinaka tawag na tamang tawag dyan. Meron tayong tinatawag na optical storage devices. So ano itong mga optical na ito? Ito yung mga, okay, so actually, yung USB flash drive na yan, minsan may mga capacity yan na up to terabyte, 2 terabyte na flash drive, 4 terabyte na flash drive. Di ba? Pero as to my experience, hindi advisable na bumili ka ng ganun kalalaking capacity when it comes to flash drive. Okay, so USB flash drive, kasi napakadaling makurap yan, napakadaling masira yan. So the higher the capacity ng flash drive, the more prone siya sa corruption. Yan yun. Kaya kalimitan, kahit ako binibili ko lang hanggang 32 gig lang or 16 gig lang. Kasi sayang kasi, may 1 terabyte ka or may ganitong 100 gig na pero makurap siya, sayang lang mga files mo. Unlike na mga external hard disk, tulad yung aking HDD na Western Digital, 2 terabyte yun. So, pero anong year pa na, ang tagal na yun sa akin. So, I think, wala pa kasing 2 terabyte dito sa Pilipinas. Pinadalhan ako ng ganun ng kaibigan ko galing sa US. So, ang tagal na 7 or 9 years na yata yon. Okay? Ang tagal na yon. So, hindi talaga siya basta-basta. Hindi talaga siya nasira, I mean. So, ganun siya katibay. So, kasi nung sinaksak ko nga sa computer ko noon 1 terabyte lang ang nabasa. Pero 2 terabyte yon. Kasi nga, ang computer ko na ginamit noon, yun lang yung capacity niya. Yun lang yung tinatawag natin. Wala pa kasing Windows 10 yun, Windows 7 pa. I think Windows XP ko pa nga yata na isaksak yun. So, hindi niya nababasa. Dinala ko sa SM, ganun din. 1 terabyte pa din ang nababasa, pero 2 terabyte nakalagay sa level niya. Nung lumabas ng Windows 10 yun, doon na. Nakita na at nag-upgrade na sa Windows 7. Nung ginamit ko siya, naging 2 terabyte na. Yun, hindi siya basta nababasa So, ganun siya katagal na talaga yung flash, yung storage device ko na yon. So, unlike sa mga USB flash drive na napakadali. So, USB can be maximum up to 2 terabyte, may mga ganun. 4 terabyte, may mga ganun.
So, sa optical storage device naman, ano bang capacity ng optical storage device? Pag yung mga CD lang, ilang MB lang ang mga CD, yung mga binibili natin sa mga ano, yung mga 700 MB lang yan kung nakakagamit pa kayo ng CD noon na binibili. 700 MB lang. So, ang dati noon ang installer namin sa mga computer, CD lang. Okay, CD. Napakakapal yung aking mga CD ng mga installer noon. Ang masaklap doon, pag nagasgasan yun, wala na, palit ka na naman ng CD. So, pag DVD naman, ang capacity ng DVD ay kaya niya up to 8.5 gigabyte. Okay. So, 8.5 GB ang DVD. Pero kung Blu-ray na CD ang gamit mo, ang capacity naman nito ay up to 25 to 128 GB. Okay, so napakalaki ng storage pag sinabi natin Blu-ray yan. So ito yung mga high definition na mga movie na naka-store sa CD. So pag sinabing Blu-ray, magandang klase yan. Okay, mga ano yan, mga talagang high definition yan. So, yun yung capacity ng mga CD. 700 pag CD lang. So pag DVD, 8.5 GB lang yan. Pero pag Blu-ray ang CD mo, it can store from 25 GB to up to 128 GB. Yun. So, hard disk can be measured. Okay, maliban doon sa capacity na sinabi ko kanina, ang hard drive natin ay sa size, unang-una sa size, the 2.5 inches and the 3.5 inches. Pag 2.5, yan yung mga nakalagay sa laptop ninyo, mga maliliit. Pero pag sinabi natin 3.5, yan nakalagay naman sa mga desktop nyo na HDD. So, HDD yung pinag-uusapan natin dito ha, hindi SSD. Pero kung HDD ka na 2.5 inches sa laptop, pwede mong i-upgrade yan sa 2.5 inches din na SSD. Kasi meron kasing SSD na 2.5 lang. So, ganun. So, yun ang magandang bilhin. Yung 2.5 na SSD. Okay. So, mas okay compare doon sa mga stick talaga na kinakabit. Kasi kung ang laptop mo or ang computer mo ay wala pa siyang port for stick. Okay. So, ang pabili mo talaga ay yung 2.5 inches na SSD. Okay. So, hard drive capacity refers to the amount of data that it can able to hold. Ayun. So, yun kung gaano kalaki yung data na pwede niyang i-store. So, ang tawag natin, yun yung pinaka-capacity ng ating hard drive or ng storage device natin. Okay. Any question, guys, when it comes to storage devices? May tanong ba tayo? Okay, wala. Okay. So, kung wala, so tuloy tayo. The third one is what we call the computer processor. So, ito na, the CPU. Okay? So, hindi ito yung CPU na pag nasa computer shop tayo, sasabihan tayo, oy, pakipatay nga ng CPU dyan. So, hindi yun ha. Hindi CPU yun. Ang tawag natin doon ay system unit. So, automatic, pag may narinig ako sa inyo na tatawagin na CPU yung system unit, ibabalik ko sila sa grade 1. So, dapat hindi mapapakinggan sa iyo ang word natin na CPU doon sa system unit. Lalong-lalo na pag nag-face-to-face tayo at naglalaboratory. Okay. So, mortal sin yun na tawagin yung system unit na CPU. Okay. Nung una, acceptable pa yon kasi hindi naman natin alam yon. But now, hindi pala yun ang CPU na yon. So, ang CPU, ito nakikita nyo sa picture yan. It is composed of gold. Pure gold yan ha. Yung mga nakikita nyo na yung mga pins niya. At ang pinaka-base niya ay sand. Okay, kung ano yung gawa ng memory, ganyan din. Ganon din ang memory kasi silicon sand yun eh. Pero ito, pure gold yan, yung mga pins na ginagamit dyan. So, ano ba ang kayang gawin ng CPU? Ano bang kanyang trabaho? Okay, bakit sinasabi natin the CPU is the brain of the computer? Okay, the central processing unit is the very important, the brain of the computer. Unang-una, siyang gumagawa ng sinasabi nating basic arithmetic. When we say basic arithmetic, ano yun? Anong klaseng processing yung basic arithmetic? Ano yung basic arithmetic natin? Ito yung guys? Ito yung computation. Okay, basic arithmetic, addition, subtraction, multiplication, division. So, basic arithmetic, ang gumagawa noon ay si processor. Siya rin ang gumagawa ng lahat ng mga logical processing. Logic.
Okay, tulad yung ay hindi nyo pa pala nagagawa no. So I think sa ano 'yun. So pag when we say logical processing, yung pag gagawa tayo ng what we call chart, okay, flow chart 'yun, flow chart. Okay, so 'yun, logical processing. Tutuloy ba, hindi, ano bang gagawin, anong process ba, kakaliwa ba, kakanan ba? Okay, so logical processing, si CPU ang gumagawa nun. Okay, controlling. Ayan. So, si processor din ang gumagawa nun. Siya rin ang mga nagko-control ng lahat na nakakabit na what we call na component sa loob ng system unit. Okay, si processor yun. At yung mga nakakabit din sa labas, the input-output operations. Halimbawa, kay mouse, kay keyboard, kay ano pa bang mga nakakabit sa kay printer or whatever na naka-input sa input-output natin, na input-output port natin sa likod. So, ang nagpo-process nun, ang may kinalaman doon ay si processor. Okay, so those are the main task na ginagawa ni processor, the basic arithmetic, the logic, the controlling, at the input-output. Ayun, operations. Yun. So now, okay, so what are the measurement that we are going to what we call use when it comes to processor? The first one is the speed measurement, which is the clock speed. Okay, which is measured by megahertz or gigahertz. So when we say clock speed, okay, CPU speed is the central factor in a computer's performance. Napaka-importante 'yon. Kung ano yung speed ng computer natin, ay yun ang pinaka sa what we call the central factor sa performance when it comes to computer. So while many people use the clock speed of the CPU to gauge performance, this is only a variable to consider. So tulad ng aside from clock speed, may mga tinitingnan yung mga bus niya o yung mga cache capacity niya, okay, na nagtumutulong sa bilis ng sinasabi natin sa CPU. So, it is being measured by, okay, megahertz or gigahertz. Kasi 1 gigahertz is equals to 1,000 megahertz. So, ibig sabihin, kung mayroon tayong 2.4 gigahertz, so ano sa megahertz yun? It can also be expressed into 2,400 megahertz or 2,400 megahertz. So, the higher the clock speed, the more operations the CPU can execute per second. Ayun, tama, 2,400. So, yun, the more na mataas yung speed ng ating computer, the more na maraming siyang capacity o marami siyang pwedeng gawin. Lalong-lalo na kung tawag dito, kung mas marami pa yung CPU mo o yung mga logical core mo, yung mga CPU cores mo, mas marami ang pwede niyang magawa. So, ganun yan. So, the megahertz, napaka-importante yan. Okay, may question ba tayo kay CPU? Okay? So, may compatibility ba siya sa board? Yes, meron din. Kasi baka naman kasi, yung board mo ay kayang basahin lang niya ay lahat ng CPU na hanggang 2400s lang, tapos sinalpakan mo ng mas mababa, hindi rin pwede yun. Okay, so in one way or another, may compatibility issue rin kuminsan between the motherboard and the CPU. Or anong klaseng CPU bang isasaksak mo? Okay, iba-iba rin kasi ang CPU yan. So along the way, mas ano natin yan, mapapag-aralan natin yan, yung so the more detailed when it comes to central processing unit. Okay, pero sa ngayon, yan lang muna titingnan natin, the clock speed. So yun pala yun. So, ang mahalaga sa CPU ay yung clock speed niya. Yun lang ang mayroon measurement kay CPU. Hiwala yung cache hindi yung kasama kasi cache memory yun. Nabawa, 2 MB cache memory, 4 MB, 8 MB cache memory, ganun lang. Maliliit lang ang cache memory. Okay, maliliit lang yan pero mabibilis na yun. Okay, wala nang question? Okay, now. So, the last one is what we call the video card. Okay. So, ano bang tawag natin dito? Kung minsan, tinatawag natin itong mga display adapter, tinatawag natin itong graphics card, video card, or video adapter, video board, or video controller. So, video card, it is being used to create. Ano bang function ni video card? Anong function ni video card sa ating Shioson? Sa tingin mo, anong function ni video card? Para saan si video card?
Maliwanag. Anong trabaho ni video card? Hello po. Hello. Yes? Anong trabaho ni video card? Yung sa ano po, sa graphics po, more on graphics and sa I think sa resolution po ba? The graphics, the resolution. Okay. Katibod. Anong how do you understand what we call the function ng video card sa computer natin? Hello po, sir. Torres. Enhance the graphic display. To enhance the graphic display. Param. Sir, I think po pag-convert po ng pag-process po ng data into images po para po ma-display. Okay, that generates the video signal sent to computer display. Okay, so ito yon. So, tama. So, it is used to create pictures on a display. Yon. So, pag walang video card, walang video board or video controller, so hindi nyo makikita yung nakikita nyo ngayon sa monitor. Okay, maging sa mga cellphone, hindi nyo makikita yung mga picture dyan kung wala tayong tinatawag na mga video controller dyan, mga video board. Okay, so you would not able to see this page, yung mga nakikita nyo. So, it is responsible in producing pictures, okay? Okay, so in our display output sa tinatawag natin sa monitor. So, walang saysay si monitor kung sila ang video card mo or sila yung video board mo. Okay, wala ka makikita kay monitor, zero yan. Either na itim lang yan, gray lang yan, puti lang yan kasi walang magpuproduce ng picture. Now, ang magiging usapan na dyan, anong klaseng picture ba ang ipinoproduce ng video card mo? So doon na kayo pumapasok kung anong klaseng video card mayroon tayo. Yun, di ba? Kasi may mga matataas talaga ng video card na kuminsan may video card na mas mahal pa sa computer natin o sa laptop natin na ginagamit ngayon. Magkano na bang video card ngayon mga 3060? Nasa magkaano na? Yung mga balak magbilan-bilan na mga nasa 60,000 na ba o 50,000 pa? Di ba? Yung mga 30 series or yung mas mga matataas pa na mga video card, ganun kamamahal ngayon yung mga video card talaga. Pero yung mga integrated video card natin, so ganun din naman ang function yun. Yung nga lang, limited lang talaga yung magiging performance niya. Pero, primarily, siya pa rin ang magpuproduce ng pictures sa ating display. So, without video card, wala tayong makikita sa monitor natin. Okay? Wala tayong wala tayong makikitang picture. So, how do we measure, okay, ang video card natin? Pero bago yan, so this is a visual overview of computer video card. Meron tayong tinatawag na AGP video card. Ito yung mga older model natin. So, ganyan na itsura yung mga maliliit lang. At sinasalpak natin yan sa AGP slot or I think it is kulay pag not black, brown. May kulay kasi yan sa expansion slot natin. May blue, may white. Yung unang-una yung white yung napakahaba ang pangsalpak. Pero itong pinakabago, kung hindi ako nagkakamali, brown or black. Pero usually noon parang brown. So that will be an AGP slot. Kasi marami kasing slot ang available ang motherboard noon. Unlike ngayon, kung minsan dalawa na lang talaga. Okay, so yan. AGB, mali. Yan. Then, meron din tayong tinatawag na PCI Express video card o PCIe. So, ganyan naman yung pagkaano niya. Mas malapit yung kanyang mga ngipin na isinasalpak. So, malalaking, yung mga bagong mga video card na yan, ito yung mga PCIe na kalimitan yan. At usually yan, ang mga slot na yan ay may bakal na nag-hold kasi mabigat kasi itong mga video card na to. Unlike doon sa mga luma, yung mga AGP lang, so okay lang. Ayan. Kasi mas mababa lang capacity yan, magaan lang, okay, so okay lang siya. Yun. So yan yung mga usual na what we call yung mga hitsura ng ating mga video card, yung mga sinasalpak natin. Unlike, meron din tayong mga integrated, siyempre integrated na sa motherboard yun. So sabi ko nga, so pag bumili tayo ng board
or ng processor sa processor. So make it sure na sa processor meron tayong tinatawag na integrated video card. Okay, na-discuss na ba natin yung dito? Hindi pa. Na-discuss ko na ba sa inyo yun? Hindi pa. Yung different kinds of yung mga processor na may integrated video card at wala. Na-discuss na natin. Hello? Wala pa. Okay, so siguro sa mga next lesson pa natin. Yun. So, those are the example of video. So, what are the measurement? Okay, size or bits, it is MB. Clock rate, megahertz din. Bandwidth, GB. Okay, so yan. So, yan yung mga measurement na tawag natin na ginagamit sa pag-measure ng ating video card. Okay, the size, it can be 128 MB, 256 MB, or tulad yung video card ko, it is 8 MB. 8 GB, 8 gigabit pala, 8 gigabyte pala. Okay, 4 or 8, kalimitan niyang ganon. Then yung clock rate niya, I think, hindi ko makabisado, 3600s ba? Or 32 lang, megahertz niya. Tapos, ang bandwidth niya, ayun, yun ang medyo hindi ko sa bandwidth kasi per second. So, yun kasi ang tinitingnan sa video card, yung tatlo na yan, meron ganyan. Anyway, makikita nyo rin yan pag tayo may doon sa activity na gagawin natin. Okay, so we have what we call the RAM duct. The speed impacts the image quality low. How often the screen can be refreshed per second and the maximum resolution you can display. So, when we see the random access memory digital to analog converter, the RAM duct, okay, so kino-consider lang natin rin yan sa ating video card pag tayo bumibili. Ano bang ibig sabihin yan? Okay, so ito yung combination ng sinasabi natin the digital to analog converters, the DAC, and the static random access memory or SRAM o SRAM. So RAM na lang ginagamit natin. So pag pinagsama natin yan, it is used as a computer graphics display controller or video card to store the color palette and to generate the analog signals, usually a voltage amplitude to drive a color monitor. So itong RAM DAC na ito, doon natin tinitingnan, di ba, kung gaano yung unang-una, ano yung image quality na lumalabas sa ating video card. Okay, hanggang ano ba ang kaya niyang ilabas. Itong video card ba, may capacity ba ito maglabas ng 4K image or baka high definition lang? Iba yung HD, iba yung 4K guys ha. Mas mataas yung 4K. Okay, sa ngayon, I think 4K ang pinakamataas na quality ng image natin maging sa video. Okay, pero kasi pag sinasabing HD lang, ito lang yung mga 1080. I think 1080 is HD na yan. Okay. So, how often the screen can be refreshed per second? Ayun. So, yung refresh rate naman, lalong-lalo na sa mga gamers. So, importante yung refresh rate niya. Maliban sa monitor na ginagamit mo, ang video card may refresh rate din yan. Okay? So, yun. So, baka naman kasi masyadong mabagal. Okay, binarel ka na pala, nakikita mo, patay ka na pala, nakikita mo, nakatayo ka pa sa bagal ng refresh rate niya. Di ba? So sa kalaban mo, patay ka na, sa end mo, nakatayo ka pa. Kasi ang tagal mag-refresh yung video mo. Okay, sa games. Kaya may mga games talaga na pinipili na kinakailangan ma-meet mo muna yung standard na specification ng video card mo para malaro mo yung games nung gawa ng unang-una yung sa refresh rate niya, kinakailangan. At maging dun sa maximum resolution na kaya niyang i-display. Okay? Lalong-lalo na yung mga games or yung mga program na well-detailed talaga ang pictures niya. So, kinakailangan niya ng what we call ng video card na kayang mag-display na ma-meet yung maximum resolution na mayroon siya. So, yun. Yun yung we need to consider when it comes to measurement na mayroon tayo when it comes to video card. Okay. So, any question, guys? May tanong ba? Okay. So, kung wala nang tanong, so that will be the part 1. Okay, the first part of our lesson in measuring. Okay. Performing measuration and calculation in different parts of the computer.